Hi there, good morning. Okay, so today, i-change oil natin itong motor. Samahan niyo ako. Let's go. Okay, so, yan. Ito yung mga... Gusto ko i-try itong Shell Advance Ultra na 10W40. 100% fully synthetic to. I think yung blue is semi-synthetic. Mas mahal to dun sa blue, pero yeah, gusto kong i-try to kasi gusto ko mas maganda yung oil ng makina. And then, ang mga kailangan mo is ito, pang bukas ng oil filter, which is ito. Oil filter natin is Vic C933. Okay. Yung previous na gamit natin is yung CF Moto, and ito, kasya din naman yan dyan. Exact fit din yan dyan. And then, aside from the Vic, meron din tayong torque wrench to make sure proper lang yung tight ng bolt natin sa likod. So yun, ito yung mga kailangan natin, and tara, let's start. Okay, first kailangan nyo lang tanggalin tong skid plate. Sa ibang Veloce, iba ata yung skid plates nyo, and then ito kasi sa akin Veloce 500X, same siya ng Venturi. And then pag natanggal nyo yung tornilyo, ibalik nyo lang dun sa socket niya para hindi siya mawala. Yan, sabay-sabay nyo tanggalin, and then tanggalin nyo na lang yung skid plate sa baba. Okay, so next is maglagay kayo ng karton kasi tatapon yung oil patras, malakas yan. And then yung catch basin nyo dapat capable ng 2.7 liters of oil. And then tara, tanggalin natin yung tornilyo sa likod. And then ito nga pala gamit natin, this is 12mm na size, and counterclockwise yung pag-loosen up ng thread. Okay, pwede kayong gumamit ng long nose para hindi maligo ng oil yung kamay nyo. And then yan, dahan-dahan natin na i-drain yung oil. Make sure na ubusin natin hanggang sa maliliit na patak. I know it would take time, pero be patient lang sa process na to kasi gusto natin ma-fully drain yung buong oil ng motor. Okay, so isunod natin is yung oil filter. I-abante nyo na lang ng konti yung catch basin natin, and then counterclockwise ulit yung pag-loosen up ng thread. And dito pwede nyo nang buksan din yung nasa taas na cap, engine cap, para mas makasingaw yung oil, and then mas mabilis siya mag-drain. Ako nakalimutan ko kasi dito sa part na to. So anyway, okay, so pag tapos na natin ma-drain lahat ng oil, pwede mo nang ikabit yung drain plug bolt sa ilalim. And then here we're using a torque wrench kasi we want to make sure na sakto lang yung higpit ng bolt natin. And as per other records na kita ko, it's a 26 Newton meter for Donsin K500, and dinoble check din natin to kay ChatGPT. So yan, ayaw natin kasi ma-over-tighten yan. Okay, sunod natin, i-prime natin yung oil filter. Priming means it prevents dry start, and then also mas faster yung oil build up niya. And then lagyan mo rin yung ring. Yung purpose nito kasi is para mas sure sealed yung rubber, and also madali siyang tanggalin next time pag ni-remove natin siya. So that's two important things na kailangan natin gawin sa oil filter natin. And dito pinalagyan ko siya ng mga 200 ml na oil. So pag tinatight naman pala natin to, kahit hand tight lang, yung kamay lang natin, or kung magagamit tayo ng tool, sobrang light lang kasi ang gusto lang natin dito is makompress lang yung rubber, kasi baka masira yung rubber, yung gasket So yun, etong Vic C933 and then yung previous na CF Moto na oil filter na gamit natin, they're very similar, very smooth sa thread, hindi kailangan baliktarin yung thread ng engine. So ang next natin is buksan na natin yung engine oil cap.
pwede kayong gumamit ng basahan o papel dun sa long nose or sa pliers nyo para hindi magasgas yung engine oil cap. Yun. Gamit pala kayo dito ng panel na may strainer para in case may mga bubog man kung ano, hindi ma-shoot dun sa makina natin. Okay, so since meron na tayong 200 ml dun sa oil filter, ngayon 2.5 liters na lang ilalagay natin sa makina. Okay, so yung natirang oil, pwede nyo ilagay sa chain nyo, pang lubricate ng chain, or pwede sa next na change oil nyo, pwede siyang gamitin ulit. Now, pwede na natin takpan yung engine oil cap, and then bago nyo ibalik yung skid plate, i-test ride nyo muna, check nyo na walang leaks yung natin, yung oil filter, and then yung drain plugs natin. And that is it. Tapos na tayo sa pag-change oil ng motor. And kung gusto nyo malaman yung mga Shopee links ng products na ginamit natin today, lalagay ko na lang sa description below. Sana nakatulong tong video to, and thanks for watching guys. Ride safe always. Bye for now.